So ayan, nandito kami sa barko ngayon. Palabas kami ng Manila. Medyo ano ngayon, ano yung dagat, hindi siya maalon. So sobrang patag siya. Hindi siya ano. Kaya ayan, luluwas kami ng Manila kasi mag-e-exam yung bunso ko. Naka-schedule. Wala pa siyang schedule. Actually, wala pa siyang schedule. So nagbabaka sakali kaming ma-accept siya. Pero nakapasa na kami ng requirements. Ayan na. Kasabay namin yung kaklase niya. Ayan, parang buhagag yung ano ko, yung buhok ko. Ano ba yan? Ano bang klaseng buhok yan? Ano ko, nagtanggal ako ng tali sa buhok. Hindi ko alam kung ano bang maganda pag nakaharap ako ng camera, nakatali ba o hindi. So, ayan, paalis na kami mga mare. Medyo ano lang ng konti lang yung nakasakay diyan kaya nakakapag-vlog ako. Kasi kung maraming tao talaga hindi ako mag-vlog. Medyo nahiya ako ano ng camera. Lalo na pag nagsasalita ako. Kaya nagre-record na lang ako. Tapos i-voice over ko na lang kung kailan ako sisipagin mga mare. So yan, pupunta kami ng Manila. See you Manila. Dadaong muna kami mga mare sa Lucena. Sa Lucena ang daong namin. Sobrang ganda talaga ng dagat. As in talaga blue na blue talaga. Napakaganda talaga. So, ayan mga mari, dumaan kami sa sikat na bulaluhan. Awan kung bulaluhan ba yan na matatawag o ano. Basta puro baka siya. Ayan, overload ang in-order namin. Tig-isa kami, bali 8 kami. Ayan, dumaan muna kami dyan. Kasi parang gusto ng asawa ko sabaw. Let's eat! Mga mari, yung isang mangko pala pang 2 tao. Kung hindi kami masyado malakas kumain ng karne, ayan yung natira sa akin. Dinagdagan ko lang ng sabaw. Marami pala siya. Hello, welcome Manila. Nandito ako ngayon sa Manila. Nandito ako ngayon sa Kasi sinamahan ko lang talaga sinamahan namin yung bunso. Mag-exam daw ata siya. Kaso baka hindi siya matutuloy bukas. Kasi nakapending yung application niya. So babalik kami siguro by after 2 weeks siguro, balik kami. Kasi yung nakalagay doon sa application niya is, hindi talaga para bukas. Kasi late na kasi. So, inaantay lang namin yung kung i-accept na kung pwede siyang makapag-exam bukas. Kaya sobrang, ewan ko lang kung iba kasi naklik ng anak ko yung schedule lang. So, na-click niya siguro yung 17. Dapat 20. Kaya, ayan, hirap. Dapat bukas. So, iba yung na-click niya para namili sana siya ng schedule. Ay. Naglinis kasi ako dito. Mahirap talaga pag hindi talaga ako pumupunta dito para maglinis dito sa Although naglilinis yung anak ko. Iba talaga pag yung ako yung naglinis. Sa ngayon kasi ako lang dito. Nasa outing naman yung isang anak ka. Ewan ko bukas yata siya uuwi. Kasi sa Monday may pasok siya. Kaya bukas, mamaya o bukas nandito yun. Tapos yung anak kong isa, yung panganay naman busy. Busy naman siya kasi malapit na daw ata yung exam niya. So, Friday nang dumating kami andito kasi yung kaklase niya. So, super busy siya hanggang 7. So, umaga, mag-i-start kasi yung online niya hanggang 7 to 7, ganun. So, sobrang haba talaga ng oras niya. So, yung pinakamahabang oras niya, 7 to 7. So, may oras pa kasi siyang mag-study, mag-review, bago siya mag-online class. Ayan na. Hopefully, by next year, sana. Ay, naku. Ayan mga mare, hindi na ako nakapag-video ng Sunday. So, dumating kami ng Saturday. Tapos, Sunday kasi yung ng anak ko. Monday, uuwi na kami. So, andyan na kami ngayon sa Lucena. Nagbabaka sakali kami kung may, makakahabol kami kung may barko ngayon. Kasi nga, papasok ang bagyong Christina. Hindi namin alam kung matutuloy kami o nag-aantay kami ng,
anong balita. Pero binalita na sa amin na walang ang biyahe. So, sakto lang na pagdating namin ng Lucena, ayun, bumalik na kami ng Manila. Bumalik ulit kami ng Manila kasi nandiyan na daw yung Bagyong Christina. Keep safe, everyone. So, ayan nga mga mare, nakikita nyo ba, medyo mahangin-hangin na. Walang masyadong ulan, pero malakas yung hangin. Sobrang lakas talaga ng hangin, parang ipo-ipo talaga siya. Kaya sinara ko yung bintana kasi kumakalabog talaga yung bintana. Kaya napasara talaga ako ng bintana. Kasi chinecheck ko nga, baka mamaya, alam niyo naman. So, dito sa Pinas kasi hindi uso ata naglalagay ng packing tape sa mga salamin. Kasi nung nasa Hong Kong kasi ako, pag may mga bagyo talaga, nilalagyan talaga nila ng packing tape. Yung mga salamin, kagaya ng mga ganito, lalo na yung mga kondo-kondo, lalo na sa mga baba talaga, naglalagay talaga sila. Kung ang papasukan mo talaga ng mga isa puro salamin, sobrang medyo nakakatakot lumabas kasi ang lakas talaga ng hangin. Iniisip ko kasi baka mamaya mabagsakan ka ng kung ano-ano galing sa taas. Kailangan ko talaga isara as in. So, ayan na, wala nang ulan. Ang ginawa ko, sinampay ko rito yung mga basahan. Tumulo kasi yung sa part ng aircon, so sa AC. So, tumulo kasi siya doon sa may, hindi kasi siya nalagyan ng sa taas niya, hindi siya nalagyan ng maayos. Kaya, nilagyan namin ng ganito. So, nakalimutan kong bumili ng panglagay sa gilid. Naglinis kasi ako ngayon. So, nilipat ko kasi yung pwesto ng kama. Ito. Ayan, naglipat ako. Dati kasi ito nandoon. So, itong sopa nandito. Pero itong, dati nang nandito. Medyo sumikip nga lang siya kasi. Pero at least, magagamit nila itong sa taas. Nung nandun kasi, hindi nila magamit kasi sobrang ingay ng aircon. Kaya hindi nila magamit-gamit. Ayan. Medyo, ayos na rin ako ng medyo full load yung full. Ayan, punong-puno yung damitan ng mga bata. Yung isa, ayan. Naglipat ako. So, inayos ko ng maayos, pati yung ng sapatos. Hindi pa kasi ako nakabili Dati kasi isa lang yan. So, bili ng sapatos yung dalaga ko. So, yung mamumuray lang na sapatos. Kaya sa online lang naman niya binibili. Isa lang din yung mahal na sapatos niya. Ayun yun lang yung mahal. Ayan. Medyo, ayan. Mamaya, masosurprise yung panganay. Ay, nilipat ko kasi yung So, ayaw kasi nilang ilipat sana kasi medyo masikip pa. Pero, dapat talaga dito yung pwesto sana. So, akala ko kasi nila ayan. Hindi sila maingay sa aircon. Kaso, naingay na sila sa aircon. Hindi naman siya sira. Pero, lang siya. Ano ba tawag nito? Basta yung ingay, yung lang ng aircon. Ayaw nila yung sobrang lapit kasi parang nasa paano ba explain to? Parang nasa kasi na nila yung yung ng aircon. Pero hindi naman siya sira kasi bago lang Alam niyo guys, ang problema talaga dito, kahit na anong linis mo talaga dito, may mga ipis talaga na gumagapang. So, ito ang problema talaga dito sa condo. Dito sa condo. Yun talagang problema. Main problem dito sa hindi na kasi namin ayos kasi as in talagang mabilisang lipat lang kasi yung ginawa na. Kasi kailangan na namin lumipat. So, nag-decide kasi ako na, sabi ko nga sa asawa ko, kasi mag-rent kami, magkuha na lang kami ng rent to own. Kasi nga, syempre, kumpara mo kung ilang years,
4 years. Tapos another, may mga bunso pa ako na mag-aaral. So, sabi ko, so sabihin na natin mga 8 years natin magagamit yung upa-upa. Tapos pag nag-aral na silang lahat, di hindi lang magkano yung magagastos. Sabi ko nga, at least pag hindi na natin kailangan yung kondo, pwede na natin pa-upa. Ayan. Kung gusto na namin lumipat ng panibagong pwede na namin itong ipaupa. Yan ang suggestion ko sa sa asawa ko. At least malapit to sa Sa bodega. Malapit lang sa bodega. Ayan, hinang ko na rito. Ewan ko kung kailan siya matutuyo. Kasi wala pang init. As in talagang basang-basa siya. Kasi nga tumutulong nga dun sa sa banda dun sa aircon. So, ayun lang guys. I-share ko lang sa inyo kung kumusta na ba yung natin after ng bagyong Christine. Medyo tumila lang ang ulan kahapon. Kagabi medyo ano pa, malakas-lakas pa yung ulan at saka hangin. Pero medyo umano na siya. Saglit lang naman, hindi naman nagtagal. Tapos, eto na, medyo okay na yung panahon niyan. Kala ko magtuloy-tuloy kasi kaninang umaga, medyo umulan-ulan pa ng konti. Ayan. Medyo okay na siya ngayon. Sana wala nang kasi nagpaiwan na ako. Instead, nasasama sana akong pauwi ng probinsya, nagpaiwan na lang ko. Kasi baka daw maalon. So, yung mga anak ko naman may pasok. Pabalik kasi yung asawa ko, kaya pinaiwan na lang niya ako. Next week na ako uwi. So, see you guys in the next vlog. Bye-bye!